Okay? Meron tayong tinatawag po na low-cost housing. Meron tayong tinatawag na socialized, economic. Kaya mapapansin ninyo, bakit sir yung bahay na to, 3 million siya, pero kapag bumili ako sa exclusive subdivision, same lang halos ng space no, or ng itsura, pero iba yung price. Kasi it's a different market, it's a different category. So nasan po tayo ngayon? Ano subdivision po ito pala? Ayan. Ano po yung category natin dito? Tayo po is socialized and economic housing. Okay? So, ayan. Sabi nga po, ano ba yung magiging role natin? Nandito tayo talaga, we are problem solvers. So, nandito po tayo to solve the problem sa kulang doon sa housing demand. So, isa si pragmatic doon. Although na-discuss ko ito nung kasama ko kahapon, no? Allow me to read it again. So, when we say AAA general contractor, bago maging isang AAA ang isang contractor, it takes a lot of experience and a lot of big projects. Okay, parang kasing single A, may double A, may triple A, parang gagawin. No? So, ibig sabihin po, pag sinabi natin AAA general contractors sa pragmatic po, marami na po yan ang katunayan in the industry. And they are really on the quality focus. Ayan yung pinagmamalaki po natin. Okay? And we are already 50 years in the industry. 1974 nag-start yung pragmatic. So, golden na po tayo. Ayan po ating founder. So, pag nakita niyo po si Sir JBR, greet niyo po siya. Okay. Si Sir. So, joke lang, wala na po si Sir. No? Pero mali niyo magpakita po siya kasi welcome niya kaya sa real estate. So, the managing family, they are family of Ramos. Naka-base po sila sa Makati City. Okay. So, ito na po ang presidente natin ngayon, si Ma'am Risa. Yung babae po na nandito sa dulo. And kilala niyo na po kami. Diba, sobrang lino ng picture yun, hindi na makita yun. So, pasadaan ko lang po ulit. Ito po yung mga buildings or mga projects ni Pragmatic na siya yung nag-construct ng building. May nabalitaan na po ba kayo sila sa Center of the Philippines? Sino malapit po dito pala? Sa Center of the Philippines. No? Makita mo yung building dun, yung mga rin nila. Pero ang dami nagdaan ng mga earthquakes. Wala tayong nabalitaan na nagkaroon ng problem dito, di ba? As well as the National Kidney and Transplant Institute. Sino dito nagbenta na ng kidney? Diba? Para-paraan po, no? Philippine General Hospital. So sila po yung nag-construct ng building na yun. Classica Condominium, located yan sa Makati City as well as the Classica Tower. Nandiyan din po ang South Susana, North Susana, located on Cavite and QC. Mga accomplished projects na po sa mga tapos na po yung mga sold out na. South City Homes and Classica Manor sa Laguna and sa San Juan City. Meron din po tayo sa West Dryden Homes sa California. So lahat naman po kayo may passport, no? Okay. So pwede po tayo mag-tripping mamaya after po. Sagot po ni Sir Dante. Maliit na bagay, sabi ni Sir. Subikong sa Binitigan, sold out na rin to. Kaso ito po is long-term lease. Alam niyo po ba, marami ding mga seller na focus naman sila sa leasing. Kasi imagine, merong mga foreigners ay mga businessmen, especially na SBMA. Nakarating na po kayo ng SBMA. Subic Bay Paper Zone. Familiar kayo dun sa place na yan. Yan yung place na marami talaga mga investors and mga foreigners. So, hindi sila pwede mag-own ng property, especially sa SBMA. So ngayon, itong Subic Homes, they offer long-term lease. 50 years. 30 years. Tanong niyo po magkano monthly? Pababa na po ang 30 to 40K per month. Lease lang po yun. So hindi po yun for sale. Pero marami bumibili kasi they are business owners. And yung mga business na usually located dito sa area, sa SBMA. So imagine niyo kung may bumibili ng lease na ganung amount, no? Di maraming mas bibili kapag first sale. So we just need to find the market. And then sa Susana Executive Village, ito talaga yung unang project, yung Pragmatic dito sa Zambales. Which is currently sold out na siya. Nakarating na po ng Subic Town. Hindi pa. So, yan po, nandun talaga kami nagsimula. Ako po originally dun talaga ako sa Subic, Zambales. Prior ni Lancho Liana Hermosa Bataan. And then this is an exclusive subdivision.
So, gusto ko lang pong emphasize, Susana Executive Village, ang category natin po dyan is low-cost housing. So, hindi ko socialize low-cost housing po tayo dyan. Ang range ng mga price ng bahay natin dito, nag-start po sila dito, wala pa ako nila, 2010. Ang presyo per lot, it's around 4,500 per square meters, 2010. Right now, ang per lot nila doon, may nagre-resale na ng 8,000 to 9,000 per square meters. Yun po. Kaya ako nag-invest ka ng lote 10 years ago, yung sinasabi ko nga po ni Ma'am Marge. 10 years ago, ganun na po yung palaki yung appraisal mo. So that's Susana Executive Village. And then for Tierra Verde Subic naman, nagkaroon po kami ng tinatawag na middle class community or middle class category. Magkano po ang price range nito? Wild guess, si Sir Randy. Sir Randy. Price ng isang bahay po. Estimate lang. 1.9. Grabe ko, binarap mo sir. 2.5 to 6M. Sige po. 10 to 15. Okay. 2.9. Okay. So ito pong gantong unit, yung duplex namin doon. Nag-start po kami, na-launch natin yan way back 2017. Ang price nan, starting price, pinakamababa is 3 million. Ngayon po, ang price nan ngayon, 2025, 7 million. 830,000. Grabe, no? 2017, 25 ba? Around 7 to 8 years. Grabe, no? 8 years. Tumubo ng 4M. Ang pera natin. Ito pong Victoria natin, ayan, masaya ako kasi bestseller yan. Dati, ito po talaga kasi yung binenta ko doon ako nagsimula. So, for pinaka-starting price yan is around 4.5 million. Ngayon po, magkano na siya? 8 to 9 million na siya. Grabe, no? And may nagsabing 10 million kanina. Yan po. Yung pinakamataas natin po as of this moment, yung available is 13 million. Grabe, no? Sarap ibenta. Sir, magkano ba commission doon? Alam ko yun yung gusto niyong part. Mamaya po, papahaginan po kayo dyan. And now, ito, i-review ko po kayo, i-recap ko kayo for Liana Hermosa Bataan. Ano na po ulit yung category po ni Liana Hermosa Bataan? Socialized and economic housing. Okay. Ito hindi na to updated, but this is the aerial view, drone shots natin. So meron na tayo ditong homeowners, meron na tayo na turnover dito na 125 units out of 438 units. Okay? Ayan. Nakapunta na kayo dito, so alam niyo na po yung landmark. Okay, alam niyo na. And then, sinabi na rin po kahapon, yung Ma'am Z. So, okay. Sige, sa mga magagaling po sa mathematics, bigyan ko kayo ng mga basics lang po. Sa isang hektarya po, ilang square meters? Galing nyo lang. Mga nag-review ko gabi habang nag-fellowship pa. So, it's 10,000. So, meron po tayo dito 4.8 hectares or 40,800 square meters. Okay? Ang residential dyan is 3.8 lang. Kasi yung 1 hectare naka-reserve siya for commercial space in the future. Yung nakita niyo sa harapan na vacant. Yun yung magiging future commercial area natin. Okay? Kukuha daw si Vincent ko. 24/7 yung security guard natin dito. Okay? So, syempre lahat naman sa subdivision may security guard naman. It's a mandatory naman for the subdivisions. At the same time po, nandito tayo ngayon sa Liana Banquet Hall. Okay? So, yan siya. And then, solar power ng mga street lights. Flood-free development. Kung mapapansin nyo, pagpasok nyo ng kanto, mataas tayo ng konti. Elevated kasi itong barangay na to. Kaya safe tayo sa baha. Alam nyo nung nag-ulan itong July, after a week, ang dami mong mga nag-inquire dito. Especially yung mga taga-Dinalopihan. So, bigyan ko kayo ng idea. Kung gusto nyo mag-saturate, yan. Isa sa mga lugar dito na maraming mga ano talaga, quality talaga. Kumbaga capable sila financially. And yung lugar nila binabaha. Siguro bandang Dinalopihan. So marami kami mga clients dito from Dinalopihan, merong Hermosa, merong Morani. Pinakamalayo ata, Maribeles. And then may nagpa-reserve dito from QC.
So from Manila lumipat na siya dito. And normally, kapag social eco, ganito yan, minamaximize ng developer kasi yung profit. So, dahil social eco siya, maliit yung price, nag-range siya ng around 600,000 to 3 million. So, normally, malaki yan, maraming units ang ginagawa ng developer dyan para makabawi sila. But for Liana Hermosa, ang pinagkaiba natin, nakafocus tayo doon sa magiging future community. Kasi hindi naman, alam mo yan, hindi lang naman yan sa ganda ng bahay sa ganda rin ng komunidad. Kasi yung market natin dito, hindi lang yung bahay, kundi yung community overall. Ano ba yung buhay dito? Diba? Maganda nga yung bahay mo, sa'yo nga yung bahay mo, pagising mo naman sa umaga, narinig mo yung kapitbahay mo. So, it's about the quality of community yung gusto natin. So, nag-establish tayo, ng small community lang, exclusive lang for 438 units. So nakikita niyo po dyan, lahat na yan, ang ulang na lang na hindi natatayo yung banda dito sa area na to. But for Bianca, almost patayo na lahat yan. And then for Vera natin. So mamaya, isa-isayin natin yan. And then, elaborate ko lang po, 4 yung model units natin ngayon, pero nabigdagan tayo ng 2. So 6 po yung kailangan natin kabisun. So meron naman po tayong, meron naman tayong handouts and ma-assist naman namin kayo hanggang sa ma-memorize nyo yung mga specific details. But for now, for Vera, available ka pa ba? G? As of now, for Vera, waiting pa rin tayo. 2. Okay, so mamaya pupunta tayo dun sa 2 available. Kasi for Vera, 2 na lang yung available. Okay, so kaya yung mga gusto pong mag-invest dyan, grab nyo na yung ngayon. Diba? Pwede nyo yung paupahan. Actually, it's an investment talaga. So floor area is 24, lot area is 36, 1-bedroom unit. This is a row house. Kabilang na kayo with the category ng mga house, yung row house. Pag row house, ano yung ibig sabihin niya? Tabi-tabi. Anong pinag-iba ng townhouse sa row house? Bare unit yun, hindi. So, yan si Sir Zoliver Jr. Pogi. So for townhouse, remember this one, row house is, ganun yung itsura niya. Yung magkakatabi siya, pero single story. Pero kapag townhouse, magkakabikit sila, shared firewall, and then 2-story. Ay, townhouse. Okay, yun yung mga kailangan natin matandaan. Kasi yun yung tinatanong, ano ba yan? Row house, townhouse. So for Vera, it's row houses. Okay? So dako tayo. Meron din tayong tinatawag na zoning. Napansin nyo, yung Vera natin doon lang nakatayo sa dulo. So located siya sa Block 9 and Block 10. So yun yung pinaka-zoning natin. So doon lang siya specifically located. Okay? Next. Meron tayong bare, saka meron tayong finish. Ipapakita namin sa inyo later yung pinagkaiba. Pero ganito lang po yung doon, kailangan natin tandaan. Kapag bare, silang bahala magbihis sa loob. Okay. Pag finish, pwede na nilang lipatan kasi ready na lahat. Gamit na lang ang tulong. Okay? Meron din kayo maririnig dito na furnish, semi-furnish, semi-finish. So iba po yun. Okay? But dito, huwag kayong malito, 2 lang. Bare or finish. Bare, yung labas niya, ganyan siya, naka-paint. Ganyan din yung labas. Pero pag pinasok mo yung loob niyan, wala pang kisame, wala pang tiles, wala pang partition, wala pang interior. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, usually, kanino i-offer yung bare, sir? Kapag may client ka, for example, meron ka ng tripping, kailan mo ipapasok yung bare or finish? Ano yung kailangan mo malaman na kailangan ng client? Di ba na? Okay. Meron pong gustong humula. Wala namang maling sagot. Sige si sir. Pay lang. Yun. Palakpakan natin si sir. Galing, bilis. May mga client yung kasi tayo ng architect. May mga bumibili ng architect. So gusto nila, yung iba naman po, hindi naman architect, parang arte lang. So gusto nila sila yung mag-design. Arte-mote. Ayun na, arte-mote. Hindi architect. So sila yung may gusto papalitan lahat eh. Ayaw nung tiles, ayaw nung sure nung kwarto. Gusto niya, customize niya lahat. Pasok nyo ngayon yung bed. Uli mo na lang po yung bed. Ikaw na mag-customize. Pero mas mura po. Mas mura yun, tama ka dyan.
Ngayon, kailan naman po natin malalaman na dapat finish ang area na natin, i-push natin sa client? Si Vincent, kaya niya sagutin ko. Oh, malipit ko eh. Sige, Vincent. Gusto na mabilisan ka. Palapakan natin si Vincent. Isang taon na wala, naalala mo pa din. Mabilisan lipat. Saka usually, ito po, share ko lang sa inyo, sa dami ng mga client natin. Normally, ang naghahanap ng finish, yun yung ang nagbabayad yung asawa nila ng OFW. Bawa, asawa nila yung asawa, yung babae. Nag-abroad yung lalaking asawa. Ayaw na, siyempre yung babae, hindi na niya alam yung paano yung finishin nun lang. Gusto nila, habang naguhulog lang, yung asawa nun, gusto na bayad ng bayad. Hanggang may malipatan sila. Ayaw na nila ng stress. So normally, ganun, pag gusto nila lilipat na lang, push nila yung finish. Kasi sometimes, minsan sa dami ng mga ino-offer natin, naguguluhan na. Ay, meron din po kami there. Ayun pala, okay na siya sa finish. So nagulo mo pa yung visa. Instead na mag-reserve na. Nako-confuse pa. So kailangan aware tayo dun sa small details na okay, ano pala ito. Check nyo rin yung background bago yung i-taping. Ano ba yung preferred nito? Ano ba itong profession nito? Architect na? Kasama ba nito OFW? So meron na kayong idea, ano yung ipupush ninyo? Okay po? May natutunan po kayo? Okay, na-impart ako sa inyo. So ayun po yung finish natin. By the way, titingnan natin yung mamaya na actual. And then for Marga, meron tayong Marga Townhouse. Ano na ulit yung townhouse? 2-story na shared wall. Okay, yun yung ano po, keyword, shared wall. Shared firewall. And then 2-story. Pag shared wall, pero 1-story, vera. Row house lang. Okay? Now, ang land area nito is 36 and 50 per square meters and floor area 44.5. Ano yung ibig sabihin pala ng floor area? Sige. Si Sir Dante yung katabi mo, si Sir Louie. Pag floor area, sir, wala namang maling sagot. Okay. Tarapakan natin, Sir Louie. Okay. So lahat tayo pamilya doon? Hindi na magbenta. Okay, nakapagkanda. So land area, sukat ng kabuang lote natin. Okay? Pag floor area, ano yung pwede mong lagyan ng gamit at ano yung pwede mong lakaran sa loob ng bahay? Yun yung floor area. Okay. And then, meron tayong 2 comfort rooms na for Marga. Meron tayong 2 bedrooms. Ang kagandahan dito, kapag finish ang kinuha ng client, meron na siyang built-in cabinet. So, freebies na natin. Okay? So, yun po yung sasagar natin. And yung ating parking space, kung hindi naman sila magpapa-fence in the future, kahit ang sasakyan nila lumagpas, okay lang naman. Pero kung magpapa-fence sila at magpapalagay ng gate, so syempre hindi naman nila pwedeng i-curve yung gate. Curve dun sa sasakyan. Bawal yun. Hanggang dun lang sila. Once na nagpa-fence sila, syempre hindi na nila, pag hindi kasi yung sasakyan, wala sila magagawa. Pero kung lalagpas at hindi naman sila magpapa-fence, pwede pa rin sila mag-marka. Although yung parking space nito, nakabuild siya for hash house. Okay? Ang zoning natin, Block 8, nakikita niyo yung dulo doon, yung may tricycle na orange. Diretso lang tayo, kalahati nitong block na to is for Marga. So, madali lang siya tandaan kasi isang block lang siya. Marga. So, ang reservation natin is 7,000 pesos. Okay? Again, ganun din, may bear at may finish. Okay, mamaya di-discuss natin yung monthly sa yung down payment para mas maintindihan ko. For Bianca naman, ang Bianca natin dito may pinakamalaking floor area, 58. Okay? And then lot area, 60 to 80. Ano naman si Bianca? Sige nga, testingin nga natin. Ano si Bianca? Townhouse or row house? Townhouse. Okay. Hindi ba siya single attached? Ay, hindi. So, ang zoning natin, Block 5, Block 6, Block 7, saka Block 11. Para di kayo malito, simula dito sa block na to, hanggang dulo, puro Bianca na yan. Okay? And then, dito tayo ngayon sa center ng subdivision. So, itong area naman na to, papunta doon, mga single attached naman. Okay? Ganun din, available din tayo, bear and finish.
And ang reservation naman is 10,000 pesos. Refundable po ba yung reservation? Oo. Okay. Pero saan siya nililis? Down payment. Anong tawag? Bigyan ko din kayo ng additional jargons for real estate. Kapag ganito, anong tawag sa kanya? Terrace or balcony? Balcony or terrace. Sige lang sasabing terrace. Ayun. Bakit po? Kasi nasa taas. Okay, walang maling sagot. Okay. Para alam ko din po kung ano yung kailangan ko pang i-share. Ano naman, sino nagsasabing balcony? Balcony. Sabihin sa sinabi ko nga. Bro, bakit balcony? Kasi nasa taas ko. Magkalbang sagot, parehas lang rason eh, no? Kaya nagagalit si Mrs. eh, no? So, ganito po siya, okay? Kapag balcony, pag nakakita kayo ng ganito, normally, makakapaglagay ka pa ba dyan ng sofa? Sa ganyang space. Hindi na. So, therefore, that's balcony. Pag kaya mong, pag enough yung space na to put furnitures, okay? Apo. Hindi, apo, kahit taas or baba. Basta ganyan yung itsura niya, yung area niya talaga, naka-design siya for relaxation or banding. Hindi mo lang yung monoblock ko. Magaling talaga ang creative eh. Yes po, karan din yan. Anything na enough yung space to put the furnitures. In call it terrace. Kasi magpo-posting tayo, di ba? So, baka may ma-encounter kayo mga client or inquiry na nasa real estate din, di ba? So, at least, alam natin. Meron pang iba-iba yan, pati sa garahe, merong carport, may garage. So, kakaiba yan. So, mamaya iyan po natin. So, for area naman, so next na tayo for Kalia single attached or single firewall. Same lang yan. Normally, tinatawag na single firewall, sometimes single attached. Nakikita niyo yung unit na yun. Yun yung ating bagong 3-bedroom single attached. So, kung makikita natin sa single attached or single firewall, nasan yung firewall niya? Nasa kaliwa. Okay, nasa kanan ng side ng bahay, pero nandito nasa kaliwang, nakikita natin sa left side. So, pwede naman yan kahit saan side. Wala naman yan restrictions. No? But pag sinabi natin single attached or single firewall, kailangan may isang firewall dyan. At walang nakadikit. Walang sharing. Okay? Kasi yung una natin single attached, lagi naman sa likod. So, nagmukha na rin kasi siyang duplex kasi nag-attach sila sa likod. But technically, kapag ganyan, single attached, wala siya dapat talaga. Kung tama po ba ako, Sir Chester? Kaya may approval na ng Sir Chester. Ang Sir Chester, kabisado po lahat kasi yan. So, yung zoning natin, kagaya nung sinabi ko sa inyo, simula dito sa block 1, 2, 3, 4. Ang countings natin, simula doon sa unang-una, block 1, block 2, block 3, and then block 4. Okay? Madali lang tandaan to, kasi hindi complex yung mapa natin, square lang. Kasi sa iba, may encounter kayo dyan, daming mga bali yung mapa nila. Diba? So, mas komplikado lang aralin. So, bare and finish, 15,000. Ganun din for single attached natin. Then, mamaya, pwede nyo mga video hype, Sir Digital Marketing. So, ba't tayo nag-construct dito ng ALIA? Gusto ko lang din explain, no? Bakit, ano lang, history, short history. Normally kasi, itong subdivision natin, dapat, di ba, kapag single attached, isa lang dapat. Para hindi sila nagko-compete with one another. Nasa for Kalia model natin, nagkaroon lang tayo ng konting challenges. Number one, yung floor area. Hinahanap kasi ng mga client maluwag. Siyempre, bibili tayo ng bahay, single attached. Gusto natin mas, but pinakamalaki yun, di ba? Kaso naging challenge natin, maliit yung floor area. Number two, ang naging challenge natin, yung nakikita nyo yung sinasabi kasi yung Marina Debit, dapat hindi sila shared wall. Kasi it's a single attached. So, yung may mga alam sa real estate na nag-import, so bakit parang different? So, nagkaroon tayo ng improvement. And third reason, gumagalaw, napaganda si Bianca. Kasi si Bianca, mas mura,
At the same time, mas malaki yung space niya na yung mga. So, yun yung naging magandang part naman, silver lining, halos maubos sa Bianca. Pero hindi kasi pwede na puro Bianca to. So, nagkaroon tayo ng another design ng single attach. Kung mapapansin niyo yung floor area niya, 57.47. Anong floor area ni Bianca? 58. So, hindi nagyari. So, same sila ng space halos, pero it's a single attach. Kasi may mga client na ayaw kong nakapagpahan. Kayo ba gusto niyo? parang napipilitan lang yun. Alright, so yan yung ating upgrades for Alia single attach. Hindi lang updated dito, pero itong mapa natin, uploaded, meron tayong Google Drive, so nandun lahat ng materials. Bukod dun sa ibigay namin sa yung printed handouts. Meron tayong online materials. And then for this one, lahat ng may mga kulay dyan, yun yung mga reserve area. Na-reserve na. So, hindi na natin pwedeng ibenta. Actually, for this Vera unit, itong area na to, wala na po dyan talaga. Yun na lang yung dalawa na marere-open. Sir Dante. Hanggang ilang months to reservation? Magandang tanong ni Sir Dante. Tandaan po natin, 1 month lang valid ng reservation. So after a month, kailangan niya na maghulog ng down payment monthly. Or else, sa kontrata yun, mapo-forfeit yung binayad ng reservation. Yun, marare-open. So, may mga stages yan. Meron din mga nakabayad na ng down, pero nagkaroon ng problems sa finances. Ano mangyayari? So, may mga ganun. Mamaya po, tutulong ko kayo na intindihin yun. So, for now, unahin lang natin to. So, yan yung ating countings. 8, 9, 10, then 11 natin yun sa dulo. Okay? Nandito tayo ngayon sa block 4. Yung nakikita yung kulay green na to, so ito tayo. Sa banquet hall. Meron din tayo dito additional pang space, itong nasa likuran nating side. Magkakaroon tayo dyan future amenity pa. Kasi mag-decide din yung mga homeowners na possible basketball court, swimming pool, pwede playground, simbahan. So it's a decision naman din ng mga homeowners. Blood control, parang talaga ito si Sir. Nahahawa ako, hindi pa blood control din ako. So, pamili na tayo with RFO. Ready for occupancy, okay? Yun din kasi isa sa mga key selling point dito. Yung RFO. Dami kasi naghahanap dito ng gusto nang lumipat. Pero tanong, may na-encounter itong mayroon ng inquiry na gusto lumipat agad bukas. Wala pa naman. Ayan, praise God, wala pa. May mga ganong client, bibili ng bahay, gusto after a week. Gusto lumipat agad after a week. Hindi naman po tayo nagpapaupa. So, hindi siya ganun kadali. Kasi may mga documents tayong pinaprocess. Yes, sir. Hindi siya ganun kadali. Kahit spot cash po, sir, yung one week or kalabasan na ganun, hindi siya possible. Okay, may mga proseso tayong dadaanan. Meron tayong tinatawag po na contract to sell. Yung contract to sell kasi ngayon, normally, halimbawa, nagbayad ko sa'yo ng down payment, kinash mo, kasi gusto mong malipatan agad. Yung contract to sell ngayon, pagkabayad mo, dun pa lang ipaprocess po yun, ipapasign pa po yun, hanggang dun sa may-ari ng subdivision. Papanotarize pa yun. So, pinakamabilis natin based sa actual po, sa facts. Yung Vera model natin na row house, pinakamabilis na turnover natin is 30 days. Hindi naman. Spot down payment. Iba spot cash. Ay si Ma'am G, madami ang mga client na gano'n. Ma'am G, mga spot cash. Pinakamabilis natin for Vera 30 days, month almost. Or less than 30 days meron tayo. 3 weeks po pala, 3 weeks. Pero ano yun, stressful. Kasi talagang kailangan mabilisan lahat. Kasi ang hindi natin sometimes control, yung mga signatories. Diba? Eh kung nasa Korea yung may-ari, yung presidente natin nila. So, may mga ganun part. Tapos, may process din sa Pinelco. Yung kuryente. Diba? So, hindi naman agad, lilipat ka, sir, kahit spot cash, lilipat ka ba na walang kuryente, diba? Kasi tayo, diretso tayo sa Pinelco. Sa inyo, ano po dun sa Manila, sa Meco ba? Ay, Meralco, diba? So, dito, direct tayo. Kasi, meron din mga development or mga subdivision na
Hindi sila direct sa mga ganyan. Tawag sa kanila baka. So magbabayad ka sa mismong developer. Naka-mother meter sila. So mas mahal yun kumpara sa direct. Yun po isa sa tandaan natin, advantage din natin dito. Direct ka sa Peneldo. So hindi ka magbabayad sa developer na may mga other charges. Kasi normally maraming umiinda sa ganun. Ito lang yung kuryente, wala man lang akong aircon, pero ang bill ko parang may aircon. Yun po, tawag sa ganun. Mother meter, din sub-meter lang po. So dito, naka-direct tayo. Okay? Sige po. Si Mrs. kasi nagbabayad ng wala. Pero, ang alam ko, kami bigyan ko lang kayo ng idea. Dito na rin naman po kami nakadrive. So, may aircon kami, pero normally, 8 hours a day lang na ginagamit ko. Per kilowatts, ma'am? Akala ko per kilowatts eh. Kaya kinabahan naman sa tanong. The for application, hindi na kukulangin yung 2,500. Kapag yung unit niyo yung Vera, nakadepende din kasi sa alam ko sa unit. Pero more or less, ganun lang din. 3,000 na kamo per application. Hindi na sosobra. Per kilowatts. Ma'am G, babayad ka ng bill mo, di ba? Magkano per kilowatts? Nakita mo na magkano per kilowatts? Around 11 per kilowatt. Sa inyo, magkano mo ba? Sa 14. Okay. Kasi kami normally nag-average lang ng 1,000, 1,500. Malaki na yung 2,000. Hindi naman po. Nag-improve na. I'll be honest. Kung una ko lipat dito, 2023, medyo frequent eh. Pero since 2024, kahit bumabag yung nakaraan, hindi kita binobola po yan. Totoo lang. Tama yung mga ganong question eh. Kasi yan yung mga tinatanong ng mga client. Na-encounter niya yan. So, RFO, ito, may natin yung vision magic, may ma-open tayo. So, ito. I-explain ko lang to, no? Kung sakaling ma-open yung RFO natin for Bella. Ang price natin is 785. Nakikita ko ba dyan? Ayaw naman. 785,000. Pag-ibig financing ito, so may promo discount tayo 35,000. Ang selling price lang natin 750. Loanable 480,000. So may down payment tayong 270. Yung 270 na yan, dahil medyo malaki po siya, nagkaroon tayo ng easy move-in promo, wherein, babayaran nila yan, maximum 6 years, with corresponding interest, 5,000 per 100 na lang nila babayaran yun. Pero reservation fee nila, 18,000. So pwede silang makalipat dito in span of 4 to 5 months, kahit na hindi pa fully paid yung down payment. So yun yung tinatawag ng easy move-in. Pagbabayad ka, halimbawa, si ma'am, anong name ni ma'am? Mayu. Grabe, hirap naman yung accent pa. Mayu, si ma'am Mayu, halimbawa po, nag-reserve ka ng 18,000 ngayong August, ngayong araw. Pagtapos ng TTS natin, nagpa-reserve ka na. So ngayon, nagbayad ka ng 18,000. And then on September, nagbayad ka ng 5,400. September, October, November, December, nagbayad ka nitong 5,400. Okay? So ngayon, on the 5th month, pwede ka nang lumipat. Ito lang yung babayaran mo. And then kung ma-take out ka sa pag-ibig, sabihin na natin after 8 months, mag-overlap sila. Kung 30 years ka, kukunin sa pag-ibig 3K plus 5,400, 8,000 yung magiging monthly mo. For, ano lang yun, for hanggang matapos lang itong 6 years. Kasi mag-overlap siya. Pero kung meron ka ng, halimbawa, nakabenta ka ng marami sa Liana Hermosa, edi pwede mo nang i-advance payment yun. Okay. So, hindi mo na siya kailangan intindihin. Ito na lang. Itong 3,000 na lang sa pag-ibig. Okay. And, segue ko na din, ang pag-ibig, diminishing din sila. Pwede kayo mag-advance to principal. Pamilya na kayo dun. So, kahit 30 years ang kunin, pwede naman na i-pay off na siya. Right. And then, for Bianca, itong mga available natin kasi dito, mga old model ko siya. So, nandun siya sa bandang likuran. Pakita na lang natin mamaya sa inyo. And then for Bianca, Ma'am G, isa pa available natin, or dalawa pa tama? Okay, dalawa. So,
Block 11, Lot 5, and Block 5, Lot 3. Okay, so available natin po ngayon na RFO. Block 5, Lot 3, and Block 11, Lot 5. Okay? And then for Kalia naman, meron tayong dalawa. Block 2, Lot 5, and then Block 4, Lot 5. Okay, mamaya, bibisitahin natin po yan. Okay. Ngayon po, dito sa atin kasi, kapag ang financing nila, in-house or bank, kasama na yung transfer ng title. Pag pag-ibig, sila yung magta-transfer ng title after full payment yung pag-ibig. Okay? So, take note po dyan ha. So, pwede nyo i-note yan. Ngayon, meron tayong move-in fee. Bukod dun sa binayaran nila, ito lang yung sisingilin natin. Wala tayo ditong other charges or processing fee. Okay? Wala tayong sinisingil na gano'n. Kasi intact na yung price natin kapag bank tsaka in-house. Pag-ibig lang yan ng iba, kasi sa pag-ibig, nagbigay tayo ng discount. Yung discount na binigay natin, usually, more or less, yun yung gagamitin nila for the transfer ng title pag na-fully paid nila sa title. Okay? Malinaw po ba? Malinaw naman yan. So, move-in fee lang yung babayaran nila. Pagkalipat nila, 3,000 pesos yun. Required kasi yun ng GFP, car extinguisher, tsaka membership fee. So, more likely, ang car extinguisher, 2,500 and then membership fee, 500 pesos. Okay? So, yan lang yung babayaran nila. Sige, sir. Sa plus to, Yes, sir. Kahit na anong financing, basta lilipat na siya, babayad na siya ng move-in. Okay? So, iba-iba ito ha. Kailangan mo sa lang yung 3,000. So, some developers, they offer lower or higher move-in fee. Okay? Financing. Ayan. Nandiyan pa ba? Kaya ba? Diretsuhin na natin. Financing, meron tayong bank. Okay? Hindi kasi lahat ng bank na meron sa Pilipinas pwede. Meron lang tayong tinatawag na accredited banks. So, per developer, iba-iba yan. Okay? So, for Leonardo mo sa accredited tayo ng RCBC, Metrobank, BDO, and PNB. Okay? And then, ang RCBC ang nag-o-offer ngayon ng highest loanable, 90% ng selling price. So, ibig sabihin, magkano na lang yung down payment nila? 10% na lang. Okay? So, nandiyan na ba yung mga price list pa? Di ba, distribute? And then, other accredited banks, ito ang normal kasi 80% lang. Yun yung standard nila. 80% yung nalaloan, 20% ng price, down payment. Okay? Ang interest rate ni bank, normally nag-range from 7 to 7.5%. Then meron din siyang fixing rate. Okay? So normally ang fixing rate niyan is 3 years. Then after 3 years, it could go higher. Pero hindi drastic ang pagtaas ng interest. Okay? Sa pag-ibig naman, pag-ibig natin dito, nag-vary siya per model unit. Actually for this one kasi nagpare-appraise kami. Nag-iiba kasi siya. Halimbawa, nagkaroon ng improvements. Pwede kang magpare-appraise para mas tumaas ulit yung loanable. Ganun siya. So ngayon, nagpare-appraise tayo. Pero ang talagang standard natin dito, 70%. Kung mapapansin nyo, yung pag-ibig yung may pinakamalaking TP natin in history. Kaya most likely, ang naging client natin dito, kapag mga 2-story na at single attached, puro bank or in-house. Okay? So, ganun po siya. Kasi nga, yung monthly, alam naman natin ang kliyente, nagbabudget din. So, ang hanapin nila, yung komportable silang monthly. So, parang sa package lang na in-offer natin, di ba? Kailangan hanapin natin yung budget na preferred niya. Okay? And then, for in-house financing, I'll be honest, hindi talaga siya recommended. Yes, number one, mataas ang interest. Pangalawa, sa developer din, hindi nila gusto. Kasi gawin mo yung client nakatayo up sa'yo for 10 years. Diba? So, syempre, mas mataas ang risk. Alam mo sir, mga mathematician o mga investor, diba? So, they wanted yung mabilis ng income. Kaya hindi nila recommended to. However, may mga client kasi na dito lang sila possible mag-fall. Ano po yung mga instances nila? Wild guess. Kailan natin pwedeng i-push ang in-house? Walang pag-ibig. Grabe naman. Sakit naman doon yun, malungkot no. Di ka wala ng pag-ibig, di ka pa makapuno ng bagay. Ano yan ma'am? Wild guess lang. Ay si sir. Walang maling sagot.
Pag walang pangkas, parang pagkas nga yan eh. Ano pa? Sige na. Pag gusto mabilis matapos, pwede. Isa pa po. Requirements, missing documents. Okay, tama. Tama din sinabi mo. No? Ano pa? Ano pa naman mali? Sige po. Mas mababa yung years to pay. Third? Mas mababa yung Yun nga, mas mabilis matapos. Okay. So, number 1, tama yung sinabi ni Randy, no? Requirements. Okay? Kasi pagdating sa bank sa pag-ibig, may mga certain requirements na kailangan. Diba? Ano? Sa pag-ibig, yes. Pangalawa po sa bangko naman, hindi naman necessarily. Pero, ganito yan eh. Normally kasi may mga, bigyan ko kayo ng mga actual na scenarios. Ayan, para mas makarelate kayo. Ayan, may mga client kami, si Ma'am G parami yan lalo. No? Gustong bumili. Okay? Gustong bumili ng bahay. Kaso, okay? Kaso, wala po siyang mapapasang COE sa payslip. Kasi self-employed. And hindi yun naman complete yung requirements niya. So marami siyang mga racket, marami siyang mga ano. Kaso hindi siya makakuha ng mga certifications ko sa payslip. Kaya niyo po, for example, freelance. Diba? So, normally kasi yung mga ganyan, sa mata ng bangko at ng pag-ibig, ang ano nila dyan, assessment nila, baka possible mahinto mahulog. Baka possible hindi na makapagtuloy magbayad. So, yun yung mga, pag hindi mo na-meet yung requirements na yun, hindi mo na ipasa, at hindi na na-verify. So, normally, ayan, magpo-fall tayo for 2 months. Okay, may instances din po. May instances din naman na pag ginumpisahan mo kasing marital status, baka hindi tayo matapos. Pero normally, minsan ganun din sa marital status, no? So, magkakaroon ng problem. Pero sa atin po, para alam din ang lahat, kapag married talaga yan, at kahit separated yan, pag hindi yan legally separated, may hirapan talaga. Sometimes ang option natin, kung meron siyang anak na legal age, doon ang ipakain. Ang kagandahan kasi sa in-house natin dito, kahit hindi siya mismo yung may trabaho, sila dito may kakilala na may afa. O market yun na yun. Pwede nyo ipasok ng in-house doon. For Tierra Verde Subic, sa 92 units doon ng inventory, kung di ako nagkakamali, around 10 to 15 units doon, mga jowa ng boy. Gusto nyo na mabilis yung mga? Gusto nyo mabilis magkabahay? Marami sa Barreto. Biro lang po. So yun, pwede kasing ipangalan, ang foreigners, they cannot own property dito. They cannot own residential property. So pwede, ang Pinay or Pinoy na partner nila or asawa nila. So that's the time pwede. So nakapangalan kay Pilipina, kay Pinay, full cash yun. Yung iba, normally pag foreigners, spot down payments, spot cash. Di nakapangalan po yun din sa Pilipina. O ma'am, bata ka pa. Wag parang nag-iisip ka na eh. Hindi, joke lang. So mataas din po ang interest rate natin for in-house. Kasi diminishing din po tayo dito. Ano ibig sabihin nun? Kapag may pera ka na, pwede mo nang i-pay off yung principal or pwede ka mag-advance anytime. Yun yung kagandahan niya. Hindi mo kailangan tapusin yung terms sa 10 years kung meron ka ng sobra. Okay. Question? 60 years old? Okay. Ganda ng tanong niyo. Talagang inote nyo na lang po yung iba, no? Kasi baka hindi ko na siya maulit. So, pag 60 years old na, in-house financing, actually, meron nga kaming client sa Tierra Verde Subic, nagpa-reserve po siya, 68 years old. Kaso, hindi na siya nakalipat. Hindi na umabot. Hindi ako nag-joke niya. Nagkaroon ng problem. Wala kami Ito kasi pagkain, yan, sir. meron tayong insurance. Meron niyang required insurance. Ang pag-ibig, pag nag-loan ka ng bahay, meron niyang MRI or mortgage redemption insurance. Ano ibig sabihin doon? Halimbawa si Vincent, kumuha ng bahay. Magpalusok ka. Kasi nito lang. Kaya ganito yan. Pag may bahay ka, pag naman na-approve na yung loan mo sa pag-ibig, may kasamang insurance kasi yun. So may mangyari sa'yo, hindi na mapapasa sa kamag-anak mo or sa pamilya. Balanse. Ganun siya. Kaso pag in-house,
nare-record natin, wala tayong partner na insurance, pero nare-record natin na yung buyer yung kumuha ng insurance for them. Kasi para sa safety nila yun. Lalo na kung pamilyado kang tao, di ba may anak ka, may asawa ka, kukuha kang bahay, so kailangan i-secure mo rin sila kasi pag may nangyari sa'yo, mapapasa sa kanila yun or mapapaalis sila dun sa bahay. Ganun po siya. Kung makakuha sila ng MRI, but the challenge, yung mga ganyang age, 60 years old plus, ang mga insurance, alam natin, kung ma-approve man nila, baka mas malaki pa yung amortization sa insurance kaya sa amortization sa insurance. So, yun yung mga challenges. So, nasa kanila yung risk. Kaya ang recommend natin, kapag ganun, bibili siya 60 years old, 65, normally kapag lalo pag mga retirees, yung US retire, ano yan, nagka-cash. Ayaw na nila ng installment dito. Kasi alam nila yung risk. So, ganun yung mga instances. Pero meron pa rin gustong installment. So, nire-recommend natin, kung may anak siya na legal age, ipangalan nyo na lang sa anak. Mas safe. At least baka wala na siya kung ano nun, mauna naman siya sa anak niya. Di ba? Biro lang. So, hindi, kidding aside, pero ganun yung ginagawa natin actual. Basta meron siyang anak na legal age, pwede naman po natin na doon na lang ipangalan. Okay? So, na-observe po. Natututo ko. Ayan. So, skip ko lang tong part na to. Punta lang ako dito sa Why Sell With Us. Marami naman talaga mga projects, di ba? Marami ngayong ilan na ang projects na ano yung ngayon? Accredited ka lang. Pang-ilan na si Liana Hermosa po? Pang-apat? Pang-isa pa lang? Sa'yo, Sen? Kasi ngayon ka lang nga. Pang-apat na. Dito po sa Bataan, kami pala. Ay, sa Hermosa pala. Hermosa. Or pangalawa na. Yung isa ata sa Pampanga, yung isa sa Pampanga. Ayala na. Okay, so, alright, so, iba-iba rin kasi per developer yung mga package. No? Pero dito talaga, ito lang talaga po yung ano natin, no? Kaya yung mga seller namin talaga dito, kahit na yung iba dito na tumanda sa pragmatic, no? Yung iba galing pa ng Subic, hindi na talaga tumigil sa pag-ahenter. And kapag pragmatic ang project, talagang ano yan, pupukusan nila. Kasi number one po, yung sa commissions. No? Kasi meron tayong, yung commissions, yun yung bread and butter natin, tama. So syempre, mahalaga na timely yung release mo. So dito, meron tayong release monthly, may release tayo quarterly. Nakadepende yan sa term kasi ng down payment. So, i-discuss ko siya further. Meron tayong cash advance. Kapag nagpa-reserve, may cash advance yan. Pero si Sir Chester na yung mag-discuss sa inyo with regards sa percentage. No? So, basta i-discuss ko yung i-release namin cash advance. Prepaid service, meron tayong L300 for your prepaid. So, may mga client kami, ay may mga seller kami na sa malalayo din. Tapos may client sila na malapit dito. So, ginagawa namin, pinocontact nila kami, and then kami yung nag-a-assist on them. And to be honest, hindi lahat ng developer or sa ibang project ganun sila. Doon bala ka, kung hindi mo samahan yan, sa amin yan. So dito, kung may client kayo, taga-dinilubihan, nakuha nyo ng online, tawag nyo sa amin kung nasa Manila po kayo. Pwede namin i-assist on behalf of you. Bigyan din naman si Sir Chester. So, pag nagpa-reserve yun, wala kaming happy doon sa inyo. Kasi that's part of our job. Okay? So, yan. Ano po yun? Totoo yun. Tripping assistance, nag-a-assist din kami ng tripping. Kahit kasama kayo. Ayan. So, ang ano ko, normally, 3 to 4 trippings. Kasi sa unang tripping, medyo mangangapa pa yan. So, sinaalalayan namin. Normally, hanggang 4 trippings na yan. Sasamahan namin hanggang sa makabisa nila. Is hindi namin kayo papabayaan agad na, bala ka na doon, ma'am, tinuro ko na sa PKS, kung nakinig ka, kung hindi. Hindi kami gano'n, hindi tayo gano'n. May mga sales training din. Katunayan, naganda rin po ako para sa inyo later. Hopefully, may share din po ako na magamit nyo po sa panimula nyo sa real estate. Ayun, then punta na tayo sa exciting part. Commission na release. Okay. So ito, unahin na natin, paano kapag ang buyer is Sir Randy is spot cash or spot DP? Kailan kaya makukuha ang commission?
So, full commission po tayo after 1 month for spot cash and spot down payment. So, hanap na ba kayo ng spot BP? Pakapirasahin nyo yung puro spot BP lang eh. So, full commission tayo after a month with 10% retention fee. Pag 12 months below ang down payment, okay, monthly ang commission release natin. Parang sumasahod. Basta nagbabayad ng kliyente mo, monthly may commission ka din. Sarap nun. Halimbawa, nakapag-close ka, yun lang yung hirap natin eh, sa sinacycle lang. Pag dumating na kayo sa closing, alaga na lang kayo dyan. Kasi kami dito sa office, meron kaming treasury, may documentation. So, kami na yung nagpa-follow up ng requirements, kami nagpa-follow up, nagre-remind ng payment. Kayo, basta na-close yung hanap na kayo, alagaan nyo lang din. Kasi baka mag-refer yun. Okay? Kasi pag naghuhulog yan monthly, consistent din yung commission mo. Okay? Ano po siya, hindi siya automatic na dediretso sa ATM nyo. Normally, naka-check it tayo. Okay? Nakapangalan yun sa Sir Chester or sa corporate mo sa MAT. And this is Sir Chester ang Sa Mapiles. nagpapag-issue ng Naka-name sa Mapiles Realty. ay, sa inyo sir, sa system pala ninyo, iba yung system yun, nakadirect na sa kanila sir. Papasok sa ano nila? Sa account nila. Oo, from accounting. From Sa accounting accounting. sila na nag-distribute sa mga kanilang bank account. Ayun pala. Mas mamaya di-discuss ni Sir Chester Farder yun. So para basta sa amin po as a developer, normally ganun naman lahat ng developer naka-check yan. Okay, so per realty, depende din yung sistema nila doon. So, kagandahan sa sistema nila Sir Chess, ano kayo, high-tech. Kasi ano kayo, naka-system. Okay? So, pag 13 to 24 months naman, quarterly tayo, para mas malaki-laki. Kasi, 24 months, so mas mababa yung monthly niya. So, mas iipunin natin yung commission nila. Okay? So, ganun ang basis natin. Then, for 10%, kapag ang down payment naman niya, 10%, ano po yung standard natin, 20% dapat. Pero kapag 10% down payment, kalahati ng commission nyo marirelease kung halimbawa, 12 months to pay. So, monthly marirelease yung kalahati. And then yung kalahati marirelease kung kailan ma-release yung loan. Okay? Again po, this is for 10% lang. Kapag 10% yung down. Pero kapag 20%, dun tayo sa regular po natin na release. Within the down payment period lang siya. Okay? Next. Bigyan ko kayo ng example lang. Okay ba? So, example lang to Baka mamaya sabihin nyo kay Sir Chester, bakit hindi ganyan na-receive ko Pag nakabenta kayo. Hindi. Ito lang, bigyan ko kayo ng example. Example, sa isang unit, nakabenta tayo ng Bianca model. Ay, nakapag-close tayo. 10,000, nag-reserve na siya. Normally, ang receivables mo doon is 30,000. Sabihin natin. Ito yung commission mo, total commissions mo. May tax tayo, 10% withholding tax. Okay? So, inakaltas yan. 10%, so magiging 27,000 na lang yan. Ngayon, paano sir kung 12 months to pay? Di-divide lang natin yan. Ito 12 months. Diba? So, basic mathematics lang. 27, divide mo sa 12, meron kang 2,2 per month. So, as long as nagbabayad yung client mo per month, meron kang 2,2. Okay? So, mababa, pinakamababa lang yung ano natin conservative lang siya. So, ngayon, sabi ko normally, sabi nila, mababa naman po. Hindi naman ako yayaman dyan. Yan, doon ako makabili ng bahay at lupa, no? But it's a compounding. Sabi nga ni Sir Joliver kahapon, Dr. Joliver, di ba? Hindi yan overnight. Kahit makabenta ka ngayon ng 3 units sa araw na to, kung hindi mo yan magiging consistent buwan-buwan, wala rin yun. Tama? Kaya sabi ko, palagi kong challenge dito sa mga sellers po na inaano natin for Liana Hermosa. Minimum mo isang buwan. Tapos meron kang 2 buwan na tinamad ka, pahinga ka. So 10. Sa loob po na isang taon, maka-10 ka sa Liana. Isang benta, isang buwan. Ang dami ko ilang araw sa isang buwan, 30 days. 4 na linggo. Kasi 4 na linggo, di ka pa makapenta ng isa. So isa lang. Kung ang average mo 30K, 270,000, divide mo sa 12. Magpa-monthly ka next year ng 22.5. Pero ang ginagawa mo, naghahanap ka na naman ng panibago mo, biktima. Panibago mong client.
So ganun siya, iipunin mo siya. Ang tanong, paano kung may client ka na spot cash, spot dito? So iba pa yun. Paano kung sa project, let's say, meron kang dalawang focus sa project, sa loob ng isang taon, nakasampo ka kay Leana, nakasampo ka dito. Depende din sa price. Depende din sa price ko ng property, depende rin sa terms ng kukunin nila, kung more than 12 months or 24 months. Around 2 million po. 2 million. 1.5 ang average ng Marga po ito. Marga model pair. So around that 1.8. So ganun po siya. Okay? So depende yun, depende yun. Sabi nga, it's about consistency talaga. So yung iba, pag nakabenta ng isa, yung iba kasi, ay may benta na ako, okay na ako. So hindi siya ganun, it's about consistency. Tatanim talaga tayo. Pero pag tanim nyo na yun yung first year nyo, wala kayo sa hindi, mabilis na lang talaga. So ganun po siya. So for Liana Hermosa lang ito. So that's 270,000. Ngayon, kung dodoblihin pa natin yung effort natin, then ganun lang naman eh. Performance and result based kasi tayo. Diba? So hindi tayo per ora. It's about result and it's about performance. So the more na marami tayong ma-close, at yung ma-close natin magtuloy, doon tayo kikita. Okay? So yun po ang so meron, alam ko lahat kayo dito, hindi lahat pala full-time, tama? May mga own businesses. Diba? Ang advantage lang kasi talaga, you can do it online. Pwede mo yung sabay. Hindi siya requirement na kailangan pag nag-real estate ka, full-time ka dyan. Okay, meron akong client, meron po kaming partner broker, and dati pong seller lang din yun. So ano yun, ganun sa Tierra Verde Subic, gusto ko lang i-share ko sa inyo. Pero kami doon, hindi pa siya broker ng that time. Ang Tierra Verde Subic, ang average ng model unit doon, sa isang unit, around 4 million. Okay? Kapag seller ka, before, ang average mong commission sa isang unit doon, hindi bababa ng around 100,000. Kung ang rate mo around 1%. So hindi bababa ng 100,000 per unit. Alam niyo pa nabibenta niya sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang taon. Consistent siya. Hindi siya bumababa ng isa. So kapag ang check-in niya, lumabas ko yung check-in niya sa amin. Kapag 5 digits lang yun, hindi niya pinapansin. Pag 6 digits, doon niya lang kinukuha. Minsan 5 digits, ma-expert na siya, doon niya lang kukunin. Kasi po, diverse yung ginawa niya. Sa amin, ganun siya. Pero nalaman ko, meron pang 3 project, other projects bukod sa amin na consistent din sa laro tayo. Ngayon, alam ko, developer na rin. Okay? Tapos, ganun lang talaga. Sa umpisa, hindi madali. Tatanim ka talaga. Pero it's about consistency talaga. Hindi mo kailangan volume agad eh. Ang halaga lang po talaga consistent ka. Gamitin natin yung, i-leverage natin yung time. Diba? Sa loob ng isang buwan, isang benta. Basta maging consistent kayo dyan. Sigurado ako, next year, hindi nyo naiintindihan yung commission po ninyo. Bukod dun pala, meron tayong outright incentives. Ito naman is consideration namin dun sa pinamasahe or pinanggas or pinang-load. Okay? So for Vera, meron tayong 300 for you and then 300 for your team leader or broker. And then for Marga Bianca Kali-Alia, 500 pesos naman siya. So outright ito, halimbawa nagpa-reserve na si client. So basta kompleto na yung RA niya, kompleto na yung basic requirements, bibigay na natin agad. Okay? So yun is outright incentives. So yung cash advance kasi, nilalas po yun sa unang release ng komisyon. So may cash advance din kasi tayo. Okay? So dito, iba-iba ito per realty ko Ito yung nire-release namin as a developer, just to be clear. Pero sa realty, iba-iba yan. Siyempre may mga certain percentage yan, okay? So for Vera, kapag nagpa-reserve, reservation pa lang ito, kung nag-reserve ng 5,000. So yung 1.8 doon, cash advance na re-release namin. Nagpa-reserve ng 7,000, yung 2,888, as developer, nire-release namin yun. And then for Bianca, sa 10,000 na reservation, yung 4,888 po doon, or almost 50%, nire-release na natin for cash advance. And then for Kalia, 5,888, nire-release na natin for cash advance. Okay, so ano ba, happy kayo? Pwede kung 5,8, din yun, makaagad. 3,2,5,2,8.
So, ganun siya. Iba pa yung outright incentive. Okay? Iba pa yung commission talaga. Okay? And then, of course, meron din instances dito, ang kagandahan ng sa atin, ang cash advance kasi, halimbawa, lahat ba ng client nagtutuloy? Hindi na. Okay, ang question, paano kung hindi nagtuloy? Saan nilas yung cash advance? Hindi, wala pa pa kayong commission. May client yun. Hindi nagtuloy. Saan natin siya inilas? Babayaran niyo po siya. Ano? Hindi, wala na po yun. Okay. Para siya naging incentive. Technically. Kasi kapag halimbawa, si Sir Randy, sorry sir, gawin malapit may closing siya. Yung client niya nagpa-reserve ng Bianca. Nakuha na nila yung cash advance, pati incentive. Kaso unfortunately, hindi natuloy. Hindi na kapag down payment. So, Sir Randy, hindi ka namin kuha na ng ATM para isadala sa amin. Wala na yun. Another client mo. Kahit yung iba po dito na may multiple clients na, halimbawa, 3 na yung kliyente mo, yung 2 nagpa-monthly, yung bago mong kliyente, hindi tumuloy. Hindi natin kukunin yung cash advance na nirelease namin dun sa previous 2 clients. Ganun po siya. So, nako-convert siya into parang incentive na rin. Kasi hindi na namin mabawiin. Kasi for that particular account lang yung cash advance. Right? Okay po. Sige po. About po yung sa commission sir, di ba, base sa down payment po sir, the down payment, isa rin po kung natapos po yung down payment, okay na yung commission. Yes. Yes po. Okay. Basta po minimum 20% ng selling price ang dinaw niya. Pag umaba 10%, yung pinilas ko sa kanina na kalahati muna, and then kalahati kapag na-take out or na kung nabayaran na kami ng banko. Paano naman po kung hindi niya tinanong yung down payment? Hindi ko talaga po ba? Okay, ganito po siya. Kung ang down payment niya, kalahati lang yung naibayad niya. Okay, naka-prorata tayo. Kung magkano yung certain na binayad niya, doon tayo mag-base ng commissions. Kung magkano yung commissionable, doon sa naibayad niya. So, pag guminto ang kliyente natin, syempre po, hihinto yung commission dito. Okay, ganun siya. Kaya nga, ang kagandahan, kapag may mga nag-spot down payment ko, pag na-release mo na yun, na-release yung commission mo, okay na. Okay.